paano mo i-check kung tama itong mga nilalaman ng affidavit na isinusumite sa Justice Committee if you will not gather evidence, no? And that gathering of evidence is acknowledged, recognized in the rules of impeachment. As a matter of fact, it is a Gathering of evidence, acknowledge ng rules ng impeachment. Anak na to, kung anong klaseng impeachment yan? O bakit hindi tayo nag-gather ng evidence doon sa impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr.? Ang kapal na mukha nito, si Baculaw, ibang klase. Punto por punto hong sinagot nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles yung mga dahilan ng Justice Committee kung bakit kailangan nilang magsagawa ng mini trial. Dito sa video na to, pag-usapan din ho natin itong interview kay Jinky Luistro na kung saan double time ho siya sa pagpapaliwanag kung bakit kailangan nilang magsagawa ng mini trial dyan sa House of Representatives. Gayong alam naman ho ng sambayan ng Pilipino na nagkakandak lang ng trial pagdating ng impeachment, ang impeachment court. Pero umpisahan natin ang ating talakayan dito kay Jinky Luistro. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Game! because as investigators in this impeachment proceeding, we are bound to test the veracity of the allegations in the impeachment complaint. Teka lang, yan ka na naman madami. Yan na nga ba problema natin dito eh. Ang pinag-usapan, titignan nyo lang yung form and substance. Hindi titignan yung veracity, may forma, may sustansya, diretso sa ano? Diretso sa Senado, doon na yun. Eh paano mo itetest kung totoo o hindi ang nilalaman ng complaint? Paano mo i-check kung tama itong mga nilalaman ng affidavit na isinusumite sa Justice Committee if you will not gather evidence, no? Ang problema dito, madam, lahat ng mga proseso na yan, ginagawa ho yan sa Senado, hindi sa House of Representatives. Kung wala naman tayong problema dito, di natin alam dito kay Baculaw kung bakit pinapahirapan niya ang proseso. Kung sufisyente na sa format sustansya, diretso na sa Senado yan. Wala namang problema yan eh. Okay lang naman tayo doon eh. Na doon sumagot si VP Sara. Ngayon, pagdating sa Senado, hindi pa sumagot si VP Sara, meron tayong problema. Hindi sumagot ang kanyang defense team, meron tayong problema. Pero ang dating dito, gusto niyong tanggalan na salawal yung defense team ni VP Sara para pagdating sa Senado, alam niyo na kung anong kakounterin sa kanilang estratehiya. Diba? Gusto niyo nang malaman eh. Ngayon magko-cross-examine lang, kayo lang mga walang yun lang mga walang yang congressman na di umano tumanggap ng maleta at envelope. Kung ano ho dito, kung lalo lang ho kayong magmumukhang katawa-tawa sa sambayan ng Pilipino. Kasi ipipresenta nyo sarili nyo na para bang mga santo at mga walang bahid kasalanan dyan sa Justice Committee. Gayong alam naman na sambayan ng Pilipino kung gaano kayo kagagarapal. Diba si Benny Abante? By the way, hindi ko nakita si Benny Abante doon sa pinakahuling hearing ng Justice Committee. Ano na bang nangyari dito kay Benny Boy? Ha? Okay lang ba siya? Oh, and that gathering of evidence is acknowledged, recognized in the rules of impeachment. As a matter of fact, it is a Gathering of evidence, acknowledge ng rules ng impeachment. Anak na to, kung anong klaseng impeachment yan? O bakit hindi tayo nag-gather ng evidence doon sa impeachment complaint laban dito kay Marcos Jr.? Ang kapal na mukha nito, si Baculaw, ibang klase. expressly pronounced under Section 7 of the Rules of Impeachment, which provides for the compulsory process of the Justice Committee by way of issuing subpoena duces tecum, that is for documents, and subpoena ad testificandum, that is to compel the attendance of witnesses. No? So, Paano nga pagkaayaw dumalo? Anong gagawin nyo? Pagka-grandstanding na naman kayo. Wala na si Paduano. Okay pa ba si Paduano? Kumusta na siya? yes, it is allowed because we are investigators so long as it is germane to the allegations in the complaint. Nabanggit sa complaint di ba? Relevant to sa complaint. Correct. Because as investigators in this impeachment proceeding, we are bound to test the veracity of the allegations. Umulit na. Next. Dalawa ho yung interview niya na yan na ating sasagutin dito sa video na to. Game! On the basis of the actions which are being taken by the justice members in the Justice Committee. And
Allow daw sila na mag-gather ng evidence ha. Diyan sa Justice Committee. Pambihira. Bakit dun sa impeachment ni Bangag di kayo nag-gather ng evidence? Ay, hindi na pala kailangan mag-gather. Areglado ng mga ebidensya doon sa impeachment niya. Kayo lang ang humindi dahil nga naman pagka natanggal si Marcos Jr. na-impeach siya. At sigurado, sa Senado mga kababayan, ang verdict kay Marcos Jr. guilty pag nagkataon. Kung napunta sa Senado yung impeachment na yan laban sa kanya. I wish to state for the record as well, lahat ng ginagawa sa Justice Committee are strictly in accordance with Section 7 of the Rules of Impeachment. Na kayo nga din ang gumawa. Diba? Na kayo nga din ang gumawa. Anong rules kayo? Yung impeachment rules na yan, ginawa para lamang dito kay Vice President Sara Duterte. Ginawa nung 19th Congress at base na sinasabi mo sa mga nakalipas mong interview, inadapt naman ng 20th Congress. Bakulaw talaga. Sinusunod natin ang rules of impeachment, ang Constitution, and even the decision and the resolution of the Supreme Court in the case of Duterte versus House of Representatives pertaining to the first impeachment complaint that happened in 2025, decided in 2025. On the basis of the actions. Ayun. Dito na ho ngayon tayo kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Sa interview niya dyan sa SMNI. Pulso ng Bayan, palakpakan ho tayo dyan. Lagay lang kita dito, Bakulaw ha. Para ika nga yung mga kasama natin dito sa PH Update, masaya sila. No? Masaya sila pag nakikita nila itong si Bakulaw. Game. Actually, madiin yung sinasabi ng Vice Presidente at kanyang legal team na wala namang patakaran, walang rule na nagsasabi na kailangan dumalo ang respondent. Pag binasa nyo naman, tama naman din sila, nasa bagong rules ng 19th Congress on impeachment, na wala nakalagay doon na nire-require yung attendance ng respondent. Kung kaya't hindi rin pumunta si Vice. But at the same time, meron din silang question tungkol doon sa pag-execute ng Committee on Justice ng kanilang evaluation sa sufficiency in form, substance, and grounds at dun sa kanilang paraan para maghanap ng probable cause dahil yung pag-execute nga nila, ang interpretation nila ay parang mag-conduct nga ng tila mini trial. So, kung dadating si Vice Presidente, it is as though ina-approve niya yon o nakikisama siya doon sa interpretation nila na ang depensa naman sinasabi na unconstitutional yon. So, pag dumalo siya, parang affirmation ng interpretation ng Committee on Justice sa kanilang role dito sa impeachment. Opo. Sabi pa nga ng House Committee on Justice Chairperson na si Congresswoman Jervil Luistro, attorney, na maituturing o maaring maituturing na culpable violation of the Constitution itong hindi nga pakikilahok ng Vice Presidente dyan po sa deliberasyon ng impeachment complaints. Sang-ayon ho ba kayo dito sa ganitong interpretasyon? No, of course not. Walang nakalagay doon sa ligang batas na may obligasyon siya na umattend. So, kung gusto sana nila, nag-file sana sila ng nag-finding of contempt dito kay Vice. Pero at the same time, wala din sa rules yun. So, yung sinasabi nila na violation ng Constitution dyan, wala naman nakalagay sa Constitution na kailangan yan dumalo. Siguro dapat ang ginawa na lang nila ay itinuloy nila o di sige may finding na lang of probable cause, hindi siya nagpipresenta ng ebidensya. So pwede silang magdesisyon base doon sa kung ano yung nasa harap nila, kung ano yung nakikita nila katulad nitong yung answer, yung complaint affidavit, yung attachments. Kung walang ibang ebidensya na prenisinta. Kahit naman po sa anong klaseng proceeding na mayroong na ang finding ay dapat probable cause, kapag hindi dumating yung respondent, walang choice kung hindi gumawa na ng desisyon base dun sa ebidensyang kinaharap nila. Walang threats, walang may
may culpable violation of the Constitution. Walang ganon. Parang overreaching at saka overstepping ng mandato nila itong Committee on Justice. Opo, at maituturing din na isang legal strategy po ito ng depensa, yung hindi pagdalo ng Vice Presidente. Tama ho ba, Attorney? Ay, pwede rin naman po. Pero simple lang kasi para sa kanila ang pag-explain nila eh. Basta dahil hindi tama yung ginagawa ng Committee on Justice, hindi sila makikilahok. It's not even a strategy. Kasi nga, kung pupunta sila, di parang winave ng Vice Presidente yung karapatan niyang questionin o yung hindi niya pagsang-ayon dun sa interpretasyon ng Committee on Justice sa kanilang sariling rules. Opo. At para bang ang dating, para bang kawalan o hindi matutuloy o hindi magpo-proceed itong impeachment dahil wala ang Vice Presidente, parang ganun po, Attorney. Ano ba yung magiging epekto po noon? Takbo sa impeachment proceedings, yung hindi naman pagdalo nitong ng pangalawang Pangulo? Well, actually, interpretation uli yan ng Committee on Justice. Dahil nga, kung ganito lang, ang finding lang naman ay probable cause, magdesisyon sila base dun sa ebidensya na hawak na nila, na ipresenta na. Correct. Hindi naman nila pwedeng gamitin yung hindi pagdalo ng Vice Presidente para itigil lahat ng mga proceedings. Wala Kaya rin nga. nakalagay na ganon. Di ba? Ano ho yan? Para dito kay Baculaw, mag-ano na kayo? Magbotohan na kayo. Wala ka ng maraming cheche-bureche. Daming arte nitong si Baculaw. Simple lang, may findings na, ganito, ganyan. Diretso nyo na yan. Punta na kayong plenaryo. I-send nyo na sa Senado yan. Kung may boto, ang dating ngayon parang nawawalan kayo ng ang dating parang wala kayong sapat na boto para ipadala sa Senado yung impeachment na yan. Kaya kayo, kaya lahat ng pwede nyong i-squeeze dyan sa committee na yan, ini-squeeze nyo na ngayong mga panahon na to. Kahit sarili nilang rules. Halimbawa, pag hindi sila nag-file ng answer yung respondent, considered lang, di ba, nakalagay sa rules, considered controverted. Ibig sabihin, kahit hindi magbigay ng answer ang vice, dito, in this case, hindi nagbigay ng answer si Vice Presidente, merong effect at very specific sa rules nakalagay. Pero tignan niyo yung decision nila dun sa hindi pag-file ng answer. Hindi binaliwala nila yung mga assertions na dun sa final ni Vice. Pero what they could have done was simply follow the rules at sabihin nila na sige, controverted na lang lahat. Hindi. Ang ginawa nila, parang tinanggap nila yung mga nasa complaint as though totoo lahat. Controverted nga, yun ang ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng i-establish as a fact. So, sariling interpretations ng Committee on Justice, ng sarili nilang rules, taliwas. So, again, sila yung gumagawa ng effect nito. Pati yung decision na dapat ginagawa na nila on probable cause, hindi nila itinutuloy kasi muli, sila hindi sumusunod sa sarili nilang rules. At kung maalala po ninyo, Attorney, itong si Congresswoman Luistro, sinabi pa niya na dapat yung Vice Presidente ang personal na humarap at magpresenta ng kanyang ebidensya. So hindi na pwede maging yung mga abogado o legal counsel ng pangalawang Pangulo, Attorney, na humanap doon sa pagdinig. Yun na nga isa pa yun. In theory, pwede yung mga lawyers, di ba? Walang dahil mayroon kang kinatawan na pinapunta. Pero kung kunwari, gusto nila na examinin si Vice President o yung respondent at hindi dumating, walang nakalagay doon ng compulsory processes. Hindi nakalagay doon na may finding of contempt kasi hindi naman siya resource person na pinapatawag in a House inquiry in aid of legislation. Kasi sa rules dun sa inquiry, pwede kang mag-find in contempt. Pero dito, sa sarili nilang rules sa impeachment, walang nakalagay doon na mako-contempt ka kapag hindi ka dumating. So, hindi ko alam kung saan nila hinuhugot yung interpretations nila.
Opo, yung sabi pa nga may tuturing na parang mini trial yung ginagawa ng Committee on Justice patungkol nga dito sa kaso ni VP Sara Duterte. Ang mas malala pa actually. So sinabi ni Congresswoman Luistro na ito ay they will conduct something like a mini trial. O di sige, pagdating sa sa hearing the other day, sinabi pa ni Congresswoman Luistro, ang interpretation ng ang ibig sabihin daw ng mini trial ay clarificatory questions lang. O kung clarificatory pala, bakit nagpapatawag sila ng documents? Bakit may mga issuance of subpoena duces tecum? Hindi yan clarificatory question. Ano yung ika-clarify mo? In fact, dun sa issuance ng mga subpoena duces tecum, kailangan in relation dun sa ika-clarify nila sa existent attachments. Hindi yung magpapasubpoena ka ng mga matters that are not contained in the, not proven or not contained within the complaint. Kailangan yung clarification will just make something already clear. Ano na naman in-attach pag pursuant dun sa mga bank accounts niya . So ngayon, magpapatawag sila ng records. Hindi clarificatory yan. Establishing pa lang a fact yan. Oo. So doon parang nagpapatunay ito na tama yung sinasabi ng Vice Presidente na fishing expedition, yung ginagawa ngayon ng Committee on Justice laban po sa kanyang kaso. Exactly. Kasi ganito yon. Ang trial means that you will test the facts. Kaya nire-require doon sa rules is a statement of ultimate facts. Ibig sabihin, sila ilalagay nila doon, sinasabi nila, ito ang totoo. She committed this or that. Yung commission, kunwari, of a crime o yung sinasabi na she violated the Constitution, conclusion yan. Ang facts, i-establish mo, sasabihin, for example, she betrayed public trust in this manner. O kunwari, she committed graft and corruption in this manner. So ilalagay nila doon, ano yung act, ano yung violation. So dito sa complaint affidavit, ang ginawa ng mga complainants ay naggawa sila ng assertion. Meaning, meron silang bintang, pero hindi nila in-establish yun as an ultimate fact. So, kung walang ultimate facts, anong sasagutin ng Vice President? Ano yung purpose ng kanyang pagpupunta? In fact, the whole thing collapses kasi dun pa lang sa ultimate facts, hindi nila nagawa. So, may presumption in favor of innocence and in favor of the respondent dito. Baga, sinasabi din na yung strategy ngayon ng House Committee on Justice, kung strategy mong tawag noon, parang nangangalap talaga ng ebidensya laban dito kay Vice Presidente. Oo. Exactly. Kasi diba, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kasama dun sa sa due process na yun, yung pagpupresenta ng kanilang ebidensya. Tapos, depensa lang on the part of the respondent. Anong i-defend ng respondent? Hindi nga nagpapatunay yung kabila. So, instead, ang ginagawa nila, nag-aakusa sila, tapos nagiging burden ngayon ng respondent na patunayan na inosente siya, samantalang wala naman na-establish yung kabila. Even worse, sa respondent sila kumukuha ng ebidensya para sa akusasyon nila. Very typical nung strategy nila. Sabihin nila, ikaw ginawa mo ito, bigyan nyo kaming ebidensya na hindi mo ginawa. So, di ba, kakaiba talaga yon. Pero kasi sa tingin po ninyo, attorney, sinusunod lamang ng Committee on Justice o ng Kamara yung naging desisyon ng Supreme Court na due process, magkaroon ng due process yung respondent, no, na mabigyan para hindi na maulit yung nangyari last time, di ba, na naibasura. Well, actually, hindi nila sinusunod kasi bahagi ng due process requirements ay sa fair judge. So, hindi lang yung bibigyan mo ng notice
mayroong procedure. Yung procedure, hindi dapat lip service yan. Dapat talaga, kumbaga, titignan talaga nila yung existence of evidence, titignan, kikilatisin nila yung evidence na yun. So kung hindi sila fair, and in this case, like I said, ginagawa pa nilang burden ng respondent na patunayan na wala siya kasalanan, hindi yan process. Ano yan? If there is a process, pero ni-railroad mo naman, that is not the process that is due according to the Constitution. So mali pa rin. Opo, bago ko ipasok kay partner attorney, so malinaw na yung saklaw lamang ng kapangyarihan ng House of Representatives, particular na po ng House Committee on Justice, ay i-affirm na kung may sufficiency, in form, substance, or grounds itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte bago maiakyat doon sa Senado, which is yun po talaga ang proper venue para dito sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Well, sa totoo lang, itong sufficiency in form, substance, and grounds should be to exclusion of probable cause. Hindi siya kumbaga dapat may purpose ang lahat. Ang purpose ng House of Representatives, yung impeachment kasi, the term impeachment, ibig sabihin yan, may finding of probable cause at ifo-forward yung reklamo sa Senado. So, itong lahat ng kanilang rules ay dapat patungo papunta doon. Ano yung ibig sabihin ng probable cause? Ang probable cause means that a person has probably committed the offense, or an offense has been probably committed and this person probably committed it using the standard of a reasonable man. So, dito, paanong gagawin ng reasonable man yung ganong klaseng conclusion kung dun pa lang sa statement of ultimate facts, walang facts. So, again, hindi nagagampanan ng House yung kanilang rule at walang process that is due according to the Constitution. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Sa mata po ng taong bayan, naririnig nila yung mga naging desisyon ng House of Representatives, lalo na dyan sa Committee on Justice, na una na nilang napagdesisyonan, sufficient informed, tapos yung substance, tapos yung grounds. Kung iisipin, kumbaga nakita nila na guilty ang Vice Presidente, dapat tapos na. Dapat ipasa na ito or magkaroon na sila ng penal desisyon at hindi na magkakaroon pa ng hearing o investigasyon po. Ano po yung paliwanag ukol dito po sa sufficient informed, substance, and ground? Ito ba'y nasunod po sa tingin po ninyo? Kasi bakit pa nagkakaroon pa ng mga pagsusumpina ng mga dokumento, pati pagsumpina po ng ilang personalidad? Well, of course, strategy then, it is possible na strategy on the part of the House. Tingin ko is part of the reason of this is they want to prolong the proceedings. Taming reason para i-prolong yan. Nasabi ng iba na, of course, it gives them more exposure, more publicity. On the other hand, baka they don't have numbers in the plenary yet para dun sa kanilang decision na gusto nilang maiabot. On the other hand, so entirely na-interpret yung Committee on Justice in this manner yung kanilang rules because, well, they've never done this before. Kumbaga, yung rules ng 19th Congress, bago yan hindi yan nangyari before. Hindi natuloy yung kanilang pagkikilatis in the previous year. So, they're interpreting this in their own way. Posibleng lahat yan, good faith naman nag-i-interpret lang sila ng ganito. Pero ang totoo niyan, at kahit sino dun sa mga abogado doon will understand na yung existing example ng trial ng hearings para makahanap ng probable cause, maihahalin tulad natin dun sa proceedings ng mga prosecutors sa Department of Justice. At dun sa mga hearings na yun, kapag hindi dumating yung respondent, then the prosecutor will make a decision based dun sa mga ebidensya na hawak na nila. Pero dito, nakakapagtaka nga, unang-una gusto nilang dumating si Vice Presidente. Pwede namang inilang ituloy yung pagdidinig nang wala siya doon at gumawa nga ng desisyon
based dun sa ebidensya na hawak na nila. For some reason, ayaw na nila ng gano'n. Gusto nila talaga dumating si Vice. Opo. Sa tingin niyo po, ang committee po, no, yung kaibahan po nito sa regular na hearing sa ibang mga usapin, may kakayanan po ba silang mag-contempt? Kagaya po ng halimbawa, meron silang pagdinig na ayaw dumalo nung kanilang ipinatawag, pwede nilang ipasumpina muna hanggang sa ipapa-aresto. Maaari din ba nilang gawin ito dito sa impeachment hearing na ito nila dyan sa komite? Actually, medyo delikado kung gagawin nila kasi dun sa rules nila on impeachment na ipinasa during the 19th Congress, walang contempt powers yung Committee on Justice dito sa pagdidinig. Meron silang contempt powers doon sa mga inquiries in aid of legislation. Yun. So, walang rule na ganon at kailangan nilang i-interpret yung sarili nilang rules in such a way para magkaroon sila ng ganong klaseng power. In which case, dahil vague siya, madadala sila sa hukuman para i-clarify yan, para ma-establish nila yan with any certainty. Yung mag-i-interpret ng saligang batas o yung kanilang rules ay ang Korte Suprema. So, medyo delikado yung kanilang ginagawa if they find the respondent in contempt. Opo, may isang interview rin no sa ibang himpilan dito kay Congressman Luistro. Di ko lang alam kung napanood niyo po kung saan natanong siya sa posibleng senaryo. Halimbawa, yung pagpapasumpina po no doon sa spokesperson ng legal team or defense team ng pangalawang pangulo si Attorney Poe. At halimbawa, kung tatanungin siya tapos igigiit ng halimbawa lang to, igigiit daw ng abogado na hindi siya sasagot kasi maaring gamitin ito doon sa trial na sa Senado at kung hindi siya sasagot, kung meron bang contempt, no? Hindi direktang sinabi, kumbaga parang isa-cite daw ng sabi ni Congresswoman Luistro, isa-cite daw ng abogado kung bakit hindi niya sasagutin. Isa-cite niya kung ano yung grounds ng kanyang nagiging paliwanag at magdedepende daw sa mga miyembro daw ng komite. So hindi niya direktang sinabi na meron or wala. Nagdedepende pa rin ito. Itong ganitong klase po ng rules parang hindi po malinaw, attorney. Well, ganito. Si Attorney Poe summon bilang witness. Yung proceeding dati sa Committee on Good Governance kung saan itanong siya bilang undersecretary sa DepEd at spokesperson ni VP yung kanyang partisipasyon doon sa disbursement o paggastos ng confidential funds. So, meron na nilang transcript. Hindi ko pa rin nakikita kung pwede nilang tanungin. Gayun pa man, o sabihin na natin, clarificatory, iuupo nila si Attorney Poe. Naroon ngayon problema dahil siya nga yung counsel, isa siya dun sa counsels ni VP. So, bilang counsel, pwede niya, hindi pwede siyang tanungin tungkol sa mga usapan nila ni VP o sa any matters na kino-cover ng attorney-client privileged communication. So, yun yung complication. Kaya nakikita natin na before that, ayaw nila sana o gusto nilang i-declare na patanggal si Atty. Poe kasama si Atty. Monsayak bilang mga counsels ni VP para hindi nila ma-claim na may attorney-client privilege. But it doesn't matter kasi kung yung itatanong nila Attorney Poe ay tungkol doon sa mga pangyayari from before kung kailan abogado na siya ni VP at any Yes po, attorney. Nawawala-wala po kayo sa Hello? sa linya. Okay po, go ahead po, attorney. So yun yung complication doon. Para sa akin, it's completely unnecessary na tawagin pa si Attorney Poe. Talagang masyadong malaki yung tinataya nila doon na it is possible na ma-review sila o madala sila doon sa Korte Suprema because it is too close, masyadong malapit doon sa sa possibility na mag-violate sila ng attorney-client privilege. So, pero sinabi naman ni Attorney Poe, pupunta naman siya
So, pwedeng gawin naman ni Attorney Powais pagka nag-testify siya, kung mayroon tanong tungkol dun sa privilege, pwede niyang i-claim, I'm sorry, I cannot divulge that because it is confidential given that it was under the privileged communication. Kung pag ganon at umayaw yung Kongreso, then the matter will be taken up to a higher court. Wala naman akong nakikitang danger dun sa ganon, except yun nga, ang real danger dito is baka ma-frustrate lang yung mga kongresista. Opo. Isa pa, attorney, ang punto rin ng defense team, doon sa sinasabing mini trial, yun lang yata yung trial na hindi sila pwede makapag-cross-examine kung merong mga witness sila doon na pagtatanungin, hindi matanong ng depensa. Oo, well, kaya nga. Kasi nga, it amounts to a mini trial na pagka ganon. So, ito yung complaint. Ng defense. Number one, ang role ng Committee on Justice is not really to examine witnesses, pero to simply ask for clarificatory questions. In-examine mo yung witness, you are testing the evidence. When you test the evidence, that's called a trial. Yung pag-issue ng compulsory summons such as you inelspecum, ito ay role ng isang judge. Na-establish na yan nung panahon ni Chief Justice Corona. Ang nag-issue ng mga subpoena ay yung Senate, hindi yung House. So, in this case, kumbaga, na-violate yung rights ng respondent dito to due process kasi pinapaharap siya sa isang trial hindi po ng isang body that has no power to so. So, yun. Yung kumbaga, should be a trial justice. At yung dapat yung reasonable interpretation of the rules is simply mag-examine sila dun sa mga dokumento na hawak nila, and kung hindi nila, if there is a discrepancy, they can ask, pero they cannot test. They cannot ask the respondent to provide evidence, to provide evidence against herself or to be subjected to a testing. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-test yung kanyang testimony, yung kanyang pagsasaksi within the Committee on Justice. Yo. So yung mga probing questions nila is better left to the Senate. Opo. Ma'am, kayo po yung naging tagapagsalita ng IBP during din sa impeachment trial, no, kay dating Chief Justice Corona, no. Sa proceeding po na yun, may kaibahan po ba? May nakita po ba kayong similarity at kaibahan mga nasunod at hindi nasunod po dito sa impeachment po ng dalawang individual? Well, kasi dun sa kay Justice Corona, iba yung rules eh. Pwede pa yung diretso, yung plenaryo, yung magboboto. So which is what happened. Wala nang hindi na siya nadala sa House, hindi na dumaan sa Committee on Justice. Kung hindi ako nagkakamali. Or if dumaan man, sandali lang siya. Sufficiency in form and substance lang. Wala yung sufficiency in grounds. Wala yung, hindi stated exactly yung probable cause determination. So doon, mabilis eh. If I remember correctly, parang one day lang sa plenaryo and then it went na straight to the Senate. So ang nakikita ko doon is that in both instances, very uncomfortable tayo doon sa mga pangyayari kasi walang opportunity. So doon sa kay Chief Justice Corona, as we find out later on na sinasabi ng Supreme Court, in all instances, kailangan may due process. Pero under the same standards now, under yung standards ngayon, walang due process si Chief Justice Corona. Nung panahon niya, walang opportunity siya sumagot doon sa House proceedings. So although that would be subjecting an older case to a newer rule. So ang nakikita natin in this case dito kay VP Inday, while may process naman na binibigay sa kanya dito sa Committee on Justice, the question is this process
the due process na nire-require ng saligang batas. Is this the process? Is there a fair judge? Meron bang fairness dito sa pag-i-interpret din nila dun sa sarili nilang rules? And even worse, walang rule na nakalagay na kailangan niyang dumating. So, ang difference is, yung isa, absolutely iba yung proceedings, but in both cases, kulang, absent yung tinatawag of a fair judge. Opo. Isa rin sa mga puna ng mga kritiko dito sa impeachment sa pangalawang Pangulo po ay hindi magkapareho yung treatment sa impeachment laban po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. naman po. Meron po bang maaring paglabag kung hindi same ang treatment po ng mga reklamo po o paano nila hinandle yung mga reklamo? Kasi ang puna ng mga nagmamasid, lalo na ng mga supporter ng pangalawang Pangulo, parang hindi patas. Pagdating dito sa pangalawang Pangulo, grabe yung kanilang pa doon sa presidente, walang ganito klase na treatment. Correct. In the case dun sa pagkikilapis nila ng ebidensya dito kay Pangulong Marcos, hindi sila nag-i-inquire deeper into the evidence or inquires into the evidence to interpret it in favor of the President. Dito kay VP Inday, ang interpretation is against the Vice President. So yes, laki yung difference. At in fact, pin-point out yan ng sense. Kung pareho yung standards nila sa pagkikilatis, di sana yung sa ginamit nila sa unang case like yung PBBM, in-apply din nila dito sa Vice Presidente, but they're not doing that. Yun yung sinasabi ng Presidente na with interpretation. Opo, dito naman po sa isa pang sentro ng diskusyon sa mundo ng social media po, attorney, yung paggamit po ng mga produkto na mga pang snacks ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo. May mga nagsasabi po na may paglabag ito dahil ginamit po para baka masira pa nga yung brand ng produkto po. Attorney, meron bang nakikita kayong mga paglabag o ukol dito, lalo na kung magrereklamo yung may-ari nung mga products na kanila pong binalandra? Well, ang tingin ko dito is talagang guilty yung tatlo of being really corny. Pero yung dun sa sa kung may nilalabag, ang tingin ko dyan is, well, it's of course up to yung mga may-ari nung mga produkto na yun, nagpo-produce nun, kung sa tingin nila ay nagiging panira sa kanilang produkto and consequently doon sa kanilang kumpanya sa paggamit ng mga ito. Pero really, ang target nila dito were not the products, pero yung Vice President herself. So, gimmick ito and ang tingin ko, yung kung masyado rin naman harsh yung ating interpretation, nananalo sila. It makes them look good. But para sa akin, it really is at best a gimmick and at worst super corny talaga na hindi na siya kumbaga it did not achieve yung goal nila na to underscore yung confidential funds. Yun lang naman yan It's really just a gimmick, and I think that if we put too much attention on it, nagsasucceed sila. Para sa akin, hindi sila nagsucceed dun sa kanilang publicity stunt. So siguro the Congress itself, yung halls ng Congress should not be used as grounds, as a venue for this kind of gimmickry. Masyadong kumbaga undignified yung kanilang ginagawa. Gayun naman, mga kongresista sila, so it's really up to them to determine kung ano yung acceptable conduct. Pero sa akin, sige, okay lang yan. Hindi naman illegal, pero hindi rin naman effective. Opo. Sa attorney, bago lang tayo tuluyang magtapos, huli na lang mula sa akin, paglilinaw lamang para sa mga kababayan natin na ang gusto ng depensa o ng pangalawang Pangulo
na-desisyonan na lang kaagad ng Kamara, ganun ba ang dating? At iakyat na sa Senado dahil yun ang proper venue sa lahat ng isyong itong kinakaharap po ng pangalawang Pangulo. Kung ang ang side ng defense is simple. Ang tingin nila is the House is trying to conduct a mini trial. Hindi ito yung venue. Kasi ang trial, maliwanag ang saligang batas, sa Senado nangyayari, mini or otherwise. Ang job doon sa House is to determine probable cause. Kung termination lang ng probable cause ang ginagawa nila, wala na yung mga sabina, wala na yung kahit ano, maggagawa sila ng decision based on the evidence already submitted to them. So, very simple lang ng depensa dito. And I think it is reasonable kasi naman dun sa rules ng Kongreso. Ayan. Siguro, Attorney, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ay, sorry, hindi ko narinig yun. Yung huling mensahe na lang po ninyo para sa ating mga kababayan nakatutok po nito sa impeachment proceedings o itong pagdinig kaugnay sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Well, maliwanag na lahat ng ating mga tatakaran at mga batas ay dapat ine-execute in a manner that is fair. Ayun na nga mga kababayan, dito na tatapusin ang ating reaction video dyan sa panayam na yan ng Pulso ng Bayan dito kay Tony Trixie Cruz Angles. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page of Take. Mag-ingat po kayo lahat. Pilipinas.